Yan, testing, nakauna yung ating sasakyan. Then ito yung ano natin, tanggalin natin tong cover ng ating cruise control. Ayan, pindutin natin kung gagana na siya. Yan mga ka-trippings, dito na tayo. I-install na natin itong ating cruise control. Ayan, ibuksan natin. Ayan yung ating cruise control na i-install. Ito. Ayan, bali dito siya nakalagay. Diyan siya nakalagay mga ka-trippings. Bali tinanggal ko na yung cover. Yan, sa cover natin dito wala yung butas. Pero itong ating cruise control dito na set, kasama na yung ano niya, yung cover niya. Yung may butas. Una natin gagawin is tanggalin muna natin itong ano. Ito, yung sa harapan niya. Ito yung busina, yung airbag. Kailangan nating tanggalin yan. Sa pagtanggal niyan, madali lang naman yan. May sisikwatin lang naman tayo dyan, lock. Saan na ba yun? Dito sa kabila. Ayan, yung butas na yan. Mayroon kayo dyan makikita. Diyan. Makikita nyo dyan sa butas na yan. Sisikwatin natin dyan, tapos isa rin dito, dalawa, bali dalawa yan, dalawa. Saan pa ba yung isa? Parang dalawa lang ba yan? Baka meron pa dito isa, parang wala na. Ayun, meron pa isa pala yan. Kita nyo yung ano na, no? Yung nakausli na parang tawag dyan, yung nakausli na sana kita nyo ba? Ayan, sisikwatin lang natin yan. Okay, bali tatlo yan. Pero una natin gagawin, i-turn off muna natin yung ano natin, yung terminal ng battery, para safety purpose natin, para hindi natin accidentally ma-trigger yung ano. Baka mamaya yung sensor mag-activate, biglang pumutok itong airbag natin. So, buksan muna natin yung hood. Ayan, buksan natin itong hood natin. Ayan. Dahil meron na yung may switch na yung ano natin, battery natin, yung kinabit natin dati, hindi na natin kailangan pantanggalin dito sa negative. Gagawin lang natin, i-disconnect lang natin itong switch nya. Pag tinorn mo siya ng counterclockwise, ito, pag nag-align na to dito, okay na yan, mag-o-off na yan. Ayan, disconnect na yung battery. Ayan, ngayon disconnect na natin. Anuhin na natin itong ano, tanggalin na natin itong airbag na to. Ito lang naman yung babaklasin natin, kasi dito na lang naman natin ikakabit yung ating cruise control. Tapos magpapagapag pa pala tayo ng wire dito sa loob nito. Tingnan natin kung kaya nating ipalusot yung wire ng hindi yan binabaklas papunta dito sa may ECU natin dito. Yan, tatanggalin natin yung glove box. Madali lang naman yan. Wala man tayong babaklasin na kung ano-ano. Yan lang naman. So, tanggalin na muna natin to. Ayan. Papakita ko sa inyo yung ano, step by step niya. Ito, bubuksan natin to. Tatanggalin natin tong
lower cover natin kasi meron tayong connection dyan. Dyan natin i-connect yung yung mahabang wire para sa cruise control. Bali pagtanggal nito, madali lang naman yan. Tanggalin lang naman natin to, 3 tornilyo, isa dito sa ilalim, tapos yung dalawa, yung isa dito sa gilid, tapos isa din dito sa gilid. Bali kahit na nakapatay yung makina nyo, pwede nyo tanggalin yan. Pihitin nyo lang yung manibela pa kaliwa at pa kanan para matanggal natin yung tornilyo kabilaan. Gawin natin, ayan, pihitin natin pa kanan para makita natin yung tornilyo. Ito dito sa kabila. Ayan. Tanggalin natin tornilyo dito. Ayan. Ayan, tanggalan natin. Tapos dito naman sa kabila, sa kaliwa. Ayan. Ayan, kita nyo na yung tornilyo dyan. Tanggalin nyo. Pihit nyo lang. Ayan. Gamit ko ng mahabang screwdriver kasi medyo malalim to. Basta kung ano yung nagagamit nyo, pwede na. Ayan, tanggalan natin yung pangalawa. Sunod yung pangatlo naman tatanggalin natin. Ito sa ilalim. Ito dito. Sa ilalim yan. Ayan. Tanggalin natin. Ayan, tanggalan natin. Sunod sa babaklasin na natin tong cover. Pagbakas lang naman ito madali. Sikutin nyo lang sa gilid. Yan, dito. Ayan. Tapos tulak nyo lang. Open na yan. Ayan, nakaawang na. Dito sa taas. Ayan. Tanggal na. Kabila. Anuin din natin. Tanggalin din natin. Medyo mahirap kasi. Ayan. Sikutin lang natin. Tanggal na pala eh. Pwede nyo na hilahin yung sa ilalim. Ayan. Tanggal na siya. Tapos para ngayon kung ayaw nyo naman mahirapan, pwede nyo naman ito tanggalin para mas madali. Pwede nyo ito tanggalin itong cover na to. Kaso kailangan nyo tanggalin yung may airbag pa dyan eh. Bali ito lang naman tatanggalin natin. Yan. Pihitin nyo lang yan. Pwede nyo itong yung manibela kasi kapag binaba natin may ipit na yan. Pwede naman natatupan na yan. Tanggalin. Ayan. Para medyo maluwag. Tanggalin nyo dito. Sa bandang taas lang. Ayan. Para medyo maluwag lang. Tapos hilahin nyo lang. Okay, tanggalan natin. Itabi lang natin dyan. Bali ito yung connection natin. Yung sa connection ng horn, yan yung kulay itim na yan. Bubunutin nyo lang yan. Ayan. Tapos meron dyan connection. Ayan yung taas na yan. Taas baba. Dalawang socket yan eh. Ay dalawang yung connection na yan. Diyan natin kakabit yung wire. Yung ground tsaka yung positive. Okay. Ayan mga ka-trippings. Bali nasikwat na natin yung mga lock dito. Yung tatlo. Isa dito sa gilid. Isa dito sa baba. Tapos yung dito sa gilid. Nasikwat na natin. Ayan ang gawin natin. Iangat lang natin ito. Tanggal na kasi yan. Bali ilagay lang natin siya dito sa may taas. Para hindi siya nakaharang sa pagkabit natin ng cruise control. Yan. Andiyan, ganyan ang kalalabasan niya. Gagawin na natin is ilalagay na yung ating cruise control. Let's go. Ayan mga ka-trippings, ito yung ating cruise control na ilalagay. At may kasama yan siya na ito yung kasama niya. Wire harness, isa.
Tapos meron siyang kasama din na tornilyo, dalawa. Ayan. Tapos meron pa siyang ano dito. Ito, meron siyang maiksi na wire para sa ground natin. Ayan. Pwede natin itong i-clip lang natin to sa ground. Ayan. Ito, ituturo ko sa inyo kung saan siya nakalagay. At meron pa siya isang kasamang mahabang harness. Ito yung papunta dun sa ECU natin. Yung tinuro ko sa inyo. Papakita ko din sa inyo kung paano yung paglagay niya. Ito. Yan yung ano natin, yung 3 pin. Dito siya sa connection. Diyan. Okay. Tanggal na. Dito natin siya papasok sa butas. Dito siya manggagaling sa loob kasi hindi siya pwede dito. Hindi magkakasya. Dito siya manggagaling sa loob. Ayan. Kung makikita nyo, ayan yung ating connection. Sukat na sukat siya, meron talaga siyang abang. Sakto yung sa tornilyuhan, sakto din yung dito sa maliit na pin. Ngayon, itornilyo na natin siya. Ito yung ating dalawang tornilyo. Ito yung isa. Ayan. Tapos isa naman dito sa taas. Okay. Then, higpitan na natin. Okay. Ayan. Okay na siya. Hindi na siya gagalaw. Tapos ito naman yung 4 pin natin. Dito siya. Yung socket na to. Yung socket na bakante dito sa taas. Yung dito sa taas na socket. Yan yung bakante niya na 4 pin. Diyan natin siya lalagay. Okay, pasok na. Then, ayan, okay na. Sunod natin is ibabalik na natin itong ating ano, tawag dito. Itong ating airbag dito sa unahan. Pero hindi muna natin siya ilalak. Kasi iti-testing pa natin siya para pag tinesting natin, just in case na may problema, hindi na tayo mahirapan magtanggal. Lagay muna dyan. Sunod natin is ito naman sa connection ng ating wiring. Ito yung sa ground, tapos ito yung pupunta sa ECU. Gawin na natin. Let's go! Ayan, ito yung ating connection. Ito yung nandito nakalagay sa ano natin, yung sa horn. Ayan. Ayan, dito yan nakalagay, di ba? Paano ba to? Ayan, nakaganyan siya. Kakonek siya dyan. Ayan, napalusot na yung ating ano. Palusot na natin yung ating wire. Papunta sa ECU. Ito, nandito na siya. Tapos dito natin siya pinalusot. Sa may steering wheel dito. Sa may head unit natin. Kayo nang bahala kung saan nyo gusto padaanin yung wire ninyo. Bali ito, dito ko siya pinadaan. Ayan yung wire natin. Papunta doon sa steering wheel. Tapos ito naman yung papunta doon sa ECU natin. Dito ang labas niya sa may glove box. Ito. Dito na siya. Ayan. Tapos ito na i-connect natin doon sa ating ECU. Okay. Tapos itong wire natin dito, isi-secure na lang natin siya ng cable tie dito para hindi siya nakalaylay. And then itong ground na to, nag-iisip ako kung saan ko siya pwede ilagay. Hindi din aabot sa grounding area natin. Bali ang gagawin ko, maghanap na lang ako dito ng tornilyo na kung saan ko siya pwede i-ground. Okay? Basta ito, sa body ground nyo sa ilalagay. Kayo na ang bahala kung saan nyo ito ilalagay. Ayan. Doon naman tayo sa may ECU. Ayan. Bali ito yung wire natin para sa ECU. I-connect na natin. Sabi ko sa inyo, dito siya ilalagay. Ayan. Dahil nahirapan tayo magpasok, itulak lang natin siya paloob. Papunta dito sa grounding area natin. Okay? Ngayon, i-ano natin to, ibalik natin, then iti-test natin. Tingnan natin kung gagana na siya. Ayan. Lagay lang natin dito yung socket. Ayan. Then, just sa ilalim.
Tapos doon, na-secured na rin natin. Nalagyan na rin, nakita nyo, nalagyan na rin natin ng cable tie. Okay. Ito yung ating ito yung cover natin. Ayan, lagyan natin ito cover. Ayan, saktong sakto yan siya. Ayan, sakto siya. Okay na. Ayan. Ang pagbalik naman itong natin airbag, ipatong nyo lang dyan, tapos diinan nyo lang siya hanggang sa may marinig kayo na click na mag-lock ganito. Ayan, okay na, nag-lock na yan. Tapos ibabalik na natin yung mga cover dito. Then tapos na tayo. Let's go. Testing natin. Switch on, ACC, switch on, dashboard. Ayan. Ayan mga trippings, tingnan nyo yung pin na yan, sa baba nyan, doon siya iilaw yung cruise control natin na logo. Kapag umilaw yung ibig successful siya. Ayan. Ito yung cruise control natin, pindutin natin siya. Ayan, nag-on na siya, kikita nyo yung cruise control na logo. So, ibig sabihin successful yung paglagay natin. Ayan. Tingnan natin, ito yung daliri ko, focus kayo din sa daliri ko, tapos tingnan nyo ito, yung logo na yun kung mawawala siya. Okay, i-press natin. Ayan, nag-off siya. Press din natin ulit. Ayan, nag-on siya. Ayan, successful yung ating DIY installation ng ating cruise control. Okay. Mga trippings, kung nagustuhan nyo yung content natin for today, palike na lang sa video, subscribe, din share para marami pang makaalam kung paano yung pag-install ng cruise control para sa ating Toyota Vios XLE CVT 2022. Ayan. Yung full video tutorial natin, ayan, panoorin nyo na lang. May link naman dyan sa baba. Step by step yan, 100% para hindi kayo magkamali. Okay? Ayan mga ka-trippings, have a good day. Have a safe trip always. Bye-bye mga ka-trippings.